Okay, bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Josica Castro. Pahayag ito ni Jam Magno, isang dating pro-Duterte vlogger na ngayon naging anti-Duterte na. So ito yung unang pahayag ni BP Sara nung nag-declare siya ng candidacy niya. Sabi niya, I offer my life, strength, and my future in the service of our nation. Dinagdagan niya yan, ako si Sara Duterte, tatakbong Pangulo sa 2028. Ito ngayon ang banat nitong si Jam Magno. Sabi niya, offer your life where it matters. Replace him, meaning si Tatay Digong. Replace him in the ICC. Bring Bato with you. Galing, matapang. So gusto niyang makulong ang ating BP Sara sa ICC. Well, anyway, relax lang po tayo. That's freedom of speech. Wala naman sigurong labag sa batas ang kanyang pahayag na ganyan na kasi kasama yan sa balitaktakan. Bilib na bilib pa naman ako dito sa Jam Magno na ito nung kampanyahan pa nung 2022, di ba? Unity. Taga Butuan ito, Bisaya. So ang ganda yung mga birada niya, ang daming napabilib sa kanya. Kaya lang nung nanalo na yung Unity, then nagkahiwalay na ang BBM Sara, nako, pumunta siya doon kay BBM at Romualdez. So, ang kanyang mga sinusuportahan ngayon is pro-BBM, pro-Romualdez. Tinalikuran niya ang Duterte. Anyway, kanya-kanyang pili yan. Nainis nga, may maanghang na salita, post ni Atty. Roy Naguanzon. Kasi, sabi nitong Jam Magno na ito na, how can I support a president na alam ko mas matalino ako? Kaya sa post ni Atty. Guanzon na, ano bang educational background ito? Meron ba siyang postgraduate study? O hindi ko alam ang kanyang educational background. Ano bang natapos na kurso? Ayun, postgraduate, may masteral ba? May si BP Sara, abogada eh. At hindi lang basta-basta abogada, nakapasar na siya ng pre-judicator training, something like that. Yung lahat ng huwes ay abogado. Ayan. But hindi lahat ng abogado ay magiging huwes. Piling-pili ang mga abogado na magiging huwes. So papasa ka sa exam, then mag-aral ka sa parang Judicial Academy. Nakalimutan ko yung pangalan ng academy na doon nag-aaral yung magiging huwes. Si BP Sara, abogado na siya, nakapasar sa exam, nag-aral siya sa Judicial o Judicator Academy. And then pasado. So ang projection, ang trajectory niya is parang gusto niyang maging huwes. Naputol lang siguro, ito, opinion ko na lang, hindi ko alam anong nangyari. Baka naputol yung kagustuhan niyang maging huwes, judge, nung pumasok siya sa politika, nung naging vice mayor, parang ganun. So, hindi basta-basta ang abogado itong si BP Sara. Kaya ang tanong nga dyan is, ano kaya ang ipinagmamalaki ng Jam Magno na ito na sinasabi niya na mas matalino daw siya kay BP Sara. But anyway, wag na kayong masyadong doon. Partiyan ng ang pikon talo. So, tignan natin ang mga reaction, people who reacted. 5,300 ang nag-react.
4,200 ang tumatawa, 1,000 lang ang nag-like. So, ilang percent yan? Mga 80% hindi naniniwala dito kay Jam Magno. Ano pa yung sabi niya na yung pag-declare daw ni VP Sara ng presidency ay hindi para sa Filipino citizens, hindi para sa taong bayan. Yung deklarasyon niya na yan is pananakot lang sa mga kongresista na magtatalakay na sa kanyang impeachment. Yon ang isip ng karamihan. Kailan, sabi ni VP Sara sa interview ng mga banateros, wala akong ganyang Yung pag-declare ko ng presidency ay dahil sa request daw ng mga tao. Dahil sinasabihan daw siya palagi sa iba't ibang lugar na mapunta niya, lumaban ka, lumaban ka. May security guard pa nga daw na, I don't know kung saan ito, ba sa Davao. Wala man lang daw pasabi na, ma'am, o BP, wala lang. Basta pagdan daw niya sa gwardiya sa 7-Eleven, pagdan niya nga, sabi ng security, lumaban ka! Bigla daw siya, lumaban ka! Yun, dahil sa claymore ng mga tao sa iba't ibang lugar na napupunta niya, ayun, pinagbigyan niya na ang claymore o sigaw ng taong bayan na lumaban na siya. Although, matagal na niyang plano na magdeklara, kailan yun daw ang napili niyang hindi daw niya alam na Ash Wednesday yun. So sabi niya, hindi yan para sa mga kongres dahil nasa poder sila eh. Ang dami nila tapos ako nag-iisa. Paano ko sila tatakutin? Anyway, good luck sa iyo, Jam Magno. Galingan mo. Sana manalo ang kandidato nyo sa 2028. Pag hindi, alam mo na. DPWH Engineers Bryce Hernandez and JP Mendoza backtrack. Binawi nila ang kanilang mga sworn statements tungkol sa flood control scam, now seen as unreliable witnesses. I say, wala na, may umiiyak na. Ang mga nag-iimbestiga na ombudsman ba yan? DOJ ba yan? Ito. Former DPWH engineers Bryce Hernandez and JP Mendoza have asked the Department of Justice to exclude several sworn statements